Resback ng Pilipinas pag nagkagera dumating na sa Manila Bay. Spotted ang dambuhalang aircraft carrier ng Italian Navy. Representative ng NATO sa West Philippine Sea issue. Nasa Pilipinas na rin ang aircraft carrier ng US Navy, ang USS America. Masama nga ang panahon pero nagpatrolya pa rin sa West Philippine Sea sa bahaging Bao de Masinloc ang F-22 Raptor. Ang nakakagulat dito, iisang Chinese Coast Guard lang ang nandoon, kahit isang Chinese maritime militia wala. Baka raw to dahil sa bagyong Enteng, o baka rin alam ng China nasa West Philippine Sea ngayon ang 2 aircraft carriers. Anong pag-aakala ng China? Chinese PLA Navy lang ang naghahanda pag nagkaputukan dyan sa Sabina Shoal? 在美国还要推动北约干涉亚太问题，那么我们有理由担心，随着美国推动北约介入亚太问题，可能会给本地区造成一些动荡不安，甚至可能会生战生乱。 Anumang oras posibleng may lumubog dyan na barko ang Philippine Coast Guard. Dahil sa pangambang yan, nagsagawa ng live fire exercises ang 4 na barkong pandigma ng Philippine Navy. Dito pinaputok ang mga kanyon ng patrol warship, habang missile strike naman sa missile warship ng Philippine Navy. Tulad to noong nakaraang balikatan, muling sinubukan ang missile capability ng BRP Jose Rizal at BRP Antonio Luna. Pero inalmahan niyan na Makabayan Black. Tila naghahamon daw ang Philippine Navy warship ng giyera sa China. Tutol rin ang Makabayan Black sa warship deployment ng Italy at US Navy. Bakit hindi na lang raw idaan sa diplomatic approach? Kausapin ang China. Hindi yung papasok tayo sa madugong giyera. Ang ayaw natin, if it will serve to heighten the risk of the military confrontation with the Philippines potentially becoming a pawn sa power struggle ng US at China, ayaw din naman natin yon. O sa adversaries ng US, kung yung mga sinasabi niyong interoperable measures ay will threaten lalo, ayaw natin, sa bahagi po ng Makabayan Bloc, we would like yung solution sa mga marital disputes should be grounded in diplomacy and peaceful negotiations, Alam ko mahirap po 'yon, sinasabi ninyo, Secretary Mr. Chair. But yung military alliances po na nagpo-provoke ng aggression, ayaw din naman natin 'yon, Mr. Chair. So, yung proteksyon na kailangan natin, yung mga treaties na ginagawa ng gobyerno, hindi sana yung makakaladkad talaga tayo sa mga giyera. 'Yun naman yung gusto naming sabihin. Kausapin ng China at idaan sa diplomatic means, yan ang pinakaayaw ni Secretary Gibo. Paulit-ulit na nitong sinasabing napakasinungaling niyang China. Gusto ng China ang patrasin ang ating barko habang nasa diplomasya, tapos kasabay niyan ang pagdanakaw at pagre-reclaim ng China sa ating teritoryo. Gusto nyo ganyan ang mangyari, ang unti-unting nakawin ng atin. Tahimik tong Makabayan Black at niriltok ni Defense Secretary Gibo. They have illegally reclaimed areas. They are claiming areas which is well beyond their jurisdiction. For example, the Sabina Shoal, which is only 60 nautical miles away from Palawan. Yung pagkakaladkad ho sa atin sa gera, anong ini-expect po ng China sa atin kung hindi patatagin ng ating sarili sa katulong ng iba? Kung gawin man natin o hindi ito, tutuloy-tuloy sila. Kasi world domination under a new model of international governance ang gusto ng China, which is a guise for their hegemony, their dynastic and imperialistic politics. Sa atin po, tinatatag lang po natin ang credible deterrent posture natin. What we want is our 200 nautical mile exclusive economic zone, other areas where we have jurisdiction, to be exclusively for the benefit of our citizens, the way we want to do it, the way the Congress wants to do it, without the pressure of China dictating or bear-hugging us to deal with them solely. Ika nga, the best defense is the best offense. Kung ayaw mong masakop, matuto kang dumepensa. Di yung wala kang gagawin sa anumang action. Kayo, pabor ba kayo sa pahayag ni Defense Secretary Gibo? I-komento sa baba ang salog.